Ito ang latest update sa isang Pinay OFW at anak nitong Haponesa na natagpo ang wala ng buhay. Napag-alaman na 4 pala ang sospek at mismong kapatid at kamag-anak pa ng mga biktima. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Pumasyal lamang ang mag-ina sa Pilipinas upang bumili ng bahay at lupa at may dalang 5 milyong piso o sa Japan 13 milyon yen. Mismong kapatid ng biktima, asawa ng kapatid nito at pamangkin ang gumawa sa mapait na sinapit ng mag-ina. Ang inang Pinay na si Lori Litada, 54 years old, ng 2x2. Habang ang anak naman nitong Haponesa na si Maimo Tega, 26 years old, isang flight attendant sa Japan, ay nagtamo at pawang inilibing sa likod mismo ng bahay ng kapatid ng biktima. Isang buwan na palang nawawala ang mag-ina, natagpuan din ang mga maleta. Agad namang ibinalita ito sa Japan ang pangyayari. Nakuhanan din ng kamera ang mga sospek, ang mismong kapatid ng biktima at asawa ng kapatid na parehas na sospek na nakita ngang nakasakay sa motorbike noong mismong araw ng krimen. Natagpuan nga ang mag-ina na wala ng buhay na naaagnas na. Last month, February 21 pa ito na nawawala. Huling nakasama ng biktima ang mismong kapatid na sospek na si Ligaya Oliva Pahulas at asawa nitong si Charlie Pahulas. Ayon sa naging interview ng pamangkin ng biktima, last month pa umano niya huling nakausap ang kanyang tita. Ayon pa kay Ligaya, nag-away umano ang mag-ina at ang salita ay Hapon, hindi niya umano nauunawaan. Bandang 1:30 AM, nagpahatid raw kay Ligaya ang mag-ina papuntang sakayan ng bus, ngunit hindi malaman kung totoong ito ay hinatid. Base sa naging investigasyon ng PNP, 4 umano sa mag-ina na purong kamag-anak ng biktima. Kabilang na ang kapatid, pamangkin at asawa ng mismong kapatid dahil may dalang 5 milyon ang mag-ina para sana pambili ng bahay at lupa. Maaaring ito umano ang napag-interesa ng 4 na sospek kaya nila pinaslang ang mag-ina. Yan sir, batay po sa kwento ng aking pamangkin at siya po yung nagsundo sa airport at hinatid po sa Tayabas. Opo. Galing po silang Japan yung mag-ina. Pagdating po nila sa Tayabas noong February 19, doon po sila tumuloy sa panganay naming kapatid, Opo. Kay Ate Ligaya. Tapos po, nung gabi, dahil sa maliit po yung kwarto ng bahay nila, doon po natulog sa kabilang kwarto sa anak. Pagising raw po nung pamangking ko, inabukasan, wala na raw po yung mag-ina kasi sabi raw po ni Ate Ligaya, bumalik na raw po ng Japan. Nagpahatid po sa crossing sa Tayabas. Tayabas, Quezon po. Oo. Doon po ba sa loob ng bahay, wala po bang kung sa ano, mga bakas na... Yun po ang inalam po namin kanina, sir. Dumaan po kami sa PNP Tayabas. Tinanong po namin yung kasama sa nag-investigador doon. Sabi ko sa kanya, sir, totoo po bang napablatter po dito yung pamangkin ko? Sabi, oo, totoo. Tapos, kasama rin po ba kayo, sir, doon sa nag-investiga sa bahay nung ano? Oo. Kaya lang ay wala kaming nakita roon. Doon sa loob po ng... Tapos wala rin pong naabutan na yung may-ari ng bahay. Si Ate Ligaya at saka yung Charlie. Hindi niyo po napagtanungan yung may-ari ng bahay? Si Charlie. Wala po kasing tao doon. Sabi nung ano, ay hindi na po kami tumuloy din sa bahay. Sa bahay po niya. So, ilang linggo na po nawala? February. Ang nakita ko po doon sa February 21. Nalaman ko po, sir, tumawag sa akin yung pamangkin ko, March 9. March 9. Opo. Pero sabi ng pamangkin ko, nalaman din lang daw niya. At kasi umuwi na rin siya ng Maynila, nalaman niya na March 1 niya nalaman na talagang wala ng kontak. Wala po kayo ba kayong alam doon kung ano po ang... Palagay niyo po, may ibang motibo ba sa kung ano bang... Wala pa naman po kaming sinasabing gano'n na nangyari. Kasi baka po nagbakasyon lang yung mag-ina kung saan. Tinatry nyo bang matawagan? Tinatry po namin pero wala po talagang... Nagre-ring po yung cellphone? Minsan nagre-ring po tapos minsan wala na po. Yun. Huling communication po namin sa chat, February 23.
February 23, March na po ngayon. Ano? Oo, kaya medyo nag-aalala, sobrang pag-aalala na rin po namin lahat po kami dito, na alarma na rin po kung nasan ba yung kapatid na. Kasi ito po mga kabayan, kinuntin ko lang po ito dahil gusto rin po natin makatulong o makapanood po. Sa mga kapanood po nito, pakishare po ako kung sa, ano po pangalan yung kapatid, ano po pangalan mo kuya? Florante Oliva po. Si Florante, ano po yung pangalan inyong kapatid? Si Lori Litada po at saka si May Motegi. Anak niya po yung kasama niya. Po, anak niya po yun. So, para matulungan po natin sila na mahanap po yung kanyang kapatid at pamangkin niyo po na kung ano po yung matutulong natin sa social media po. Pakikalat po ako ng video, pakishare po ako para kung makapanood man po nila to para mag-message po kayo sa kila kuya dahil nag-aalala po sila para po sa inyo. So, baka mayroon po kayong mensahe po. Kaya kung makarating man po kay si Rapi na matulungan po kayo. Sa Rapi, ako po yung nananawagan kung sana po ay matulungan niyo po kami sa ano man po, kung halimbawa nawawala man po yung aming kapatid, nawa po ay matulungan niyo po kami na mahanap o kung sino man po nasa likod ng ano po ito, sana po ay makita at mahuli kung ano pong meron pong nasa likod nito. Sa palagay niyo po, kaya kuya, meron pong sa likod po nito na nangyari sa iyong kapatid? Yung pamangkin? Palagay niyo lang po. Sa palagay ko po baka meron po kasi yun po ay kung ano po may wala ba siyang yung dating kinakasama? Wala naman po. Ang ano lang po nun dito, kaya po yun umuwi dito is bibili po na siya ng bahay at lote. Dito po? Dito po mismo sa inyo? Dito po sa bayan ng San Narciso. May babayaran po siyang bahay. Sabihin, mayroon pong dala-dalang pera po yung yun po. Isa rin po yun sa namin. Baka isa rin po yung naging daan ng Montego. Kaya sila Opo. Dahil po, alam ba, kung sa bahay po na kanilang pinagtuluyan, kung mayroon pong nakatik-tik po doon, siyempre galing po sa abroad yung inyong kapatid. Na ganun po yung nangyari. Sa palagay niyo po kaya may case na ganun? Yun din po sir ang palaisipan sa amin sir Pero isa na rin po yun sa iniisip namin sir. Sana po ba kayo nakalapit kaya na kaya makatulong po sa inyo? Na ano na rin po ako sir kay Sir PV Baconyo sa nakalapit na rin po sa kayo News TV. Wala pang update, wala pang balita. Wala pa rin po. Hindi pa po na papag. Tinulungan din po ako ni Sir PV na lumapit sa NBI. Opo. Meron na rin po siyang binigay sa amin. Ano po yung mga aksyon na ginawa nyo? Katulad po halimbawa kasi yung iba pag mga ganong missing po, meron pong nilalagay na yung picture po ng inyong pamangkin at yung ate na pinapadikit po sa mga bawat bayan po kung saan po sila nawala. Meron na po sa aming umano rin yung aking pamangkin na si Tibong, si Joselito Lustado, vlogger din po ata yun. Opo. Nagpa-print na po siya ng pangalan na picture dun sa Los Baños, Laguna. Doon na rin po siya dikit kagabi po siya nagsimula. Doon po kaya sa bahay po na kanilang pinagtirhan o yung pinagtuluyan, wala po kayo, di ba may mga CCTV po? Yun Hindi po, sir, po kayo nagtanong-tanong doon? Oo, yun na rin po sir yung pag ano po namin kaninang